Magandang araw, mga kaunlad. Ito po si Prince Octemia at sa ulo ng nagbabagang balita. Blanquera, nanalo bilang punong barangay sa naganap na Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon 2023. Kasama niyang nanalo ang kanya kapartido sa Team Pagbabago, Consi Denz Alvarez. Eksklusibo natin makakapanayam ngayon ang ating punong barangay ng Molino 7, Bacoor, Cavite, Kapitan Antonio Blanquera. So what's up mga kaunlad? Nandito ako ngayon sa may barangay hall ng Molino 7, Bacoor, Cavite. At kung naaalala nyo pa ito, ayan, nung Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023, isa siya sa mga na-feature ko, no, sa mga vlog ko. Title ay Plataforma. Ayan. Salamat sa Diyos, yung ginawa kong vlog na yon ay naging daan, no, sa pagkapanalo sa ilan sa mga partido nila. Partido Team Pagbabago at nailuklok, no, sa pwesto bilang punong barangay ng Molino 7, Bacoor, Cavite, Kap Tony Blanquera. Magandang umaga sa lahat. Sa constituent ng aming barangay Molino 7, and then yung followers. Good morning sa inyo lahat. Siguro ito ay pangalawang pagkakataon na makita ninyo. Parang lumalabas ito live na report since the beginning nung kami ay nangangampanya up to now, pinagpala tayo ng Diyos, pinagpala tayo ng tao. Lahat na pangarap ko, plan ko sa aming barangay. So ngayon isang pagkakataon na matupad yung aking plano at pangarap sa barangay. Para sa pagbabago, marami na kami mga ongoing project as of now at mayroon na akong mga nagawa na project. Unang-una, nung time na kami ay nag-turnover, proper turnover ng barangay. So, kami po ay talagang nag-suffer kami from the beginning. Umasuho kami ng sarili namin na pera para lang ay patuloy. Una sa dati, nung time na yun may mga nagpe-predict sa akin na hanggang February lang ako, hanggang 2 months. Kasi alam nila, higit yung aming pagtanggap bilang as a new elected barangay officer. So sa akin naman, ginampanan ko as a new elected, pinanindigan ko kung gaano at paano ako pinagkatiwala ng tao. So anytime mo, pumunta kayo sa barangay, kung ano yung inyong mga pangangailangan. May tao kayong nakakausap, ang inyong lingkod ay araw-araw nananatili sa barangay. So umpisa po ako, pumapasok po ako ng 6 o'clock in the morning, hindi po umuwi ako at umalis po ako sa barangay 8 to 9 p.m. Welcome kayo dito sa barangay. At alam nyo, Kap, dati naninirahan na po ako dito sa Molino 7. Ngayon lang po ako nakapasok talaga sa ganito. Nung na-realize ko ganito pala kaganda dito sa loob. Wala na rin nagpupok. Ano po pala yung nagpupok? So ang nagpupok, yan po yung ongoing project para dito sa MPH, itong renovation and densification ng barangay hall. So yun po may naka-allocate po ako na 1.2 million for renovation ng so ongoing project na po. Maybe bago tapos ang buwan ng May, finish na po siya. Wow. So makikita na po nyo siguro sa susunod yung makikita kung ano yung naging improvements ng aming barangay. Yan po ay nagkakalagayan ng 1.2 million. So mayroon po ako na finished project na inspection na ng city government, yung asphalting San Lorenzo entrance up to covered court ng San Lorenzo. So ngayon yan po na-approve na at napagbigyan na po at nag-allocate din po kami ng 1 million. Tapos po ito ang susunod ko itong barangay solar panel. What million po yung solar panel. Wow. Tapos po ay yung street lights. Approve na rin po, ongoing na rin yan.
almost 280,000. So marami pa ho. Dapat pagpatuloy kung ano yung maging pagbabago ng ating barangay. Mayroon po kami mga program, yung road clearing, every Saturday, yung paglilinis po ng lahat ng mga trade, so mapanatili kahit maikli ang aming serbisyo dahil ang terms lang po namin is 2 years lang. So by year 2025 is election. Election naman ng barangay. Sa akin naman sa 2 taon na pag-iing ko, siguro madadaman ninyo yung tunay na pagbabago at improvements ng aming barangay. Well, malaking hapon po yan. Malaking Since 2 years lang po. 2 years lang. Sa akin naman, kung pagtitiwalaan at ipagpapatuloy at pagtitiwala sa akin ng mamamayan ng Molino 7, so mas lalong pa ipag-iigian ko kung ano pa yung nakikita ko na dapat magawa ko at may tulong sa mga tao. So kami ay okay ngayon. Lahat na services ng barangay. Sa limapiglan ng barangay, open po ang barangay Paksalan. Bali po ang tumatakbo na condition na nasasakyan ko ngayon. Bali 4 na sasakyan, 2 right at saka yung mga motorsiklo. Ito po ngayong this month para baka may release sa akin yung request ko na barangay ambulance. Kauna-unahan po ba yan, Kap? Yeah, kauna-unahan. Kauna-unahan sa Molino 7, magkakaroon kayo ng ambulance. So, nag-allocate pa ako ng isang truck na panghakot ng basura kasi gusto ko mabigyan ng tamang servisyo ang mamayan ng Molino 7. So, nag-allocate din pa ako ng worth of 1.5 million para sa pagbili ng bagong sasakyan na para sa panghakot ng basura. Marami pa ang iba at talagang gusto ko mapago, ipakita sa tao kung ano yung aking kakayanan at magpatakbo ng isang barangay. So ngayon, at ako sa nakapag-request ako ngayon at mayroon nag-donate sa akin si Mrs. Rowena Sarel. So tumulong at nakapag-donate ng upuan sa barangay 200 pieces ng mga black chairs. Minsan ang tao kasi halos mag-ilimang buwan pa lang. So naano na nila na maraming mga daing sabi ko. Unti-unti natin yan at aayusin. Problema dito sa akin. Kaya ngayon, lahat tinatawag ko na yung mga homeowners association, lahat. So, kino-coordinate ko sila, bali sila ang katuwang ng barangay. Ang senior citizen ay nabigyan ko na ng sariling office. Ang senior citizen at PWD, nabigyan ko na sila ngayon ng isang computer, isang printer at sound system. Liquor center, nabigyan ko na rin sila. Malapit. Nailipat ko na doon sa bagong building sa San Lorenzo. Hindi na po dyan sa sito. Ganda doon na. Makikita mo, pasok mo ng May covered court covered po. court. Ay, doon na pala. Yung kuwan, andun na yung Yung sa may likod po nun. Oo, ang taas. Yun yung senior citizens office and daycare center. Sa baba naman, linipat ko naman yung health center and PWD. So, kanya-kanya na silang office. Tapos, linipat ko na yung Hall of Justice, Barangay Hall of Justice, nasa Building 1. And then, ang office ng SK. Sa second floor. Nandun din po. Nandun na. Tapos yung session hall namin ay nasa third floor. So, complete na kami lahat ng facilities ngayon. So, marami pa akong pinagpaplano na dapat na maganda at magawa during my term.
So inalagay ko sa talagang maayos na pamamaraan. Hindi ako sa paglilingkod kasi naglingkod ako bilang as a public servant. 1977 to 87 ay isa po akong barangay secretary, binata pa ako noon. Ang barangay po natin is mayroon po tayo ngayon na era na tinatanggap na approve ang budget ng Museum 17. So napakalaki yun eh. Ano lang namin at yung gamit ng budget sa tama. Saan po nag-allocate, dapat doon talaga nila mapupunta. Doon mapupunta eh. Ayaw po mag-divert kung ano yung project na ilagay. Kung saan nakabudget. Kasi every year, mag-submit kami ng budget. Kasi doon makikita po Doon makikita kung saan napunta. Dapat kung anong nag-allocate, kung saan nag-allocate, doon mo gamitin. Parang pakinabangan ng mamamayan eh. Kami lang at sa bilang official ng barangay, kami yung nag-implement kung saan dapat gamitin. Kasi sabi ko, napakalaki ng aming responsibility. Hello everyone. This is Makito Yamaguchi. For more challenge videos, subscribe now to Prince Og Femia's YouTube channel and get the latest updates. How do you handle, kasi hindi biro yung sa katayuan ngayon, mas maging a public servant, barangay captain. How do you handle stress? Yung parang pag-enjoy ko na yung sarili ko at makapokus talaga ang dito. So, ang stress dati nung pero ngayon, parang enjoy ako eh. Wala akong nararamdaman na stress eh. Masaya po talaga. Masaya po dahil ang sa akin eh, nakakapaglingkod ako ng mga tao at nakikita at na-appreciate nila yung aking paglilingkod na may pagbabago at nababago. More on self-improvement po ngayon ka sa niche po sa YouTube channel. Ano po yun? May advice yun? In general po yun, bilang po sa pagiging public servant, based on your experience po and your point of view, how to lead effectively. Paano po tayo makapamunod ng effectively? Ang sa aking experience talaga, kung ayan nasa puso mo, ang pag-ilingkod, magagawa mo. Pero kung ang pag-ilingkod mo ay hindi nasa puso, so hindi mo magagawa. Pero sa akin talagang, iyan eh, nung time na iyan talagang, pagkitiyanin ko na sa aking puso, na talaga ako mag-ilingkod as a public servant. Since yun na ibigay at nagkaroon ng ulan, kahit sa nag-ceremony, wala kang absent. Always present ako. Since na ako'y nanonulan, every Monday, nasa plug yung ceremony. Kasi gusto ko lang mag-monitor at malaman kung ano yung minumungkay ni Your Strike para sa improvements ng ating syudad at ang barangay. So, ano yung inaan niya doon, na-adapt ko agad sa barangay. Kaso sa mga goals for self-improvement is that yung humarap din sa mga high profile, mas matataas para ma-build man na confidence ko. Hindi ako kasi long time since galing ako sa department ang sa akin kasi noon ang aking paninindigan, ang aking paniniwala. Hindi ko binababa ang aking sarili. Pag sino ang karap ko, level lang kita. Hindi mo engineer ka, engineer din ako eh. So hindi mo pwede ibaba ang iyong sarili. Kung anong karap mo, di ba doktor ka, doktor din ako. Kung milyonaryo ka, milyonaryo din ako. Kasi once na gano'n at yung mga profile ng mga ginaganap mo, kung ibababa mo yung sarili mo, makakabahan ka. Pero pag garap mo doon, kung ano sila, gano'n ka rin. So talagang ang mo, walang lumalabas na halo na ikaw ay nagdududa sa sarili. Nagdududa sa sarili. So, thank you, Kap. May bago po na ito. Sa akin napakalaking bagay. Yung pinagtiwalaan ako, ang ginagawa ko ngayon is
talagang to serve Serve people the talaga. people at the constituent ng Molino 7. At sa akin naman maganda ang feedback. Thank you so much, Gabriel. Thank you, mga kaunlad, and thank you sa mga residente ng Barangay Molino 7 sa makakapanood ng video na ito. So, thank you once again for watching this video. Goodbye and God bless. Yeah. Thank you. Thank you po, Kap. Okay. At eksklusibo nating nakapanayam ang ating punong barangay ng Molino 7, Bacoor, Cavite, Kapitan Antonio Blanquera. Muli, ito po si Prince of Femia na nagsasabing sama-sama tayo sa pag-unlad. Ito ang Unlad Balita.